Inaasahan na mararamdaman ang epekto ng El Niño sa Pilipinas mula Oktubre hanggang sa unang bahagi ng 2015. Ayon yan sa Pag-asa. Kaugnay niyan ay bumuo ang DA o Department of Agriculture ng task force para paghandaan ito. Buwan ng Mayo, binuo ng DA o Department of Agriculture ang Task Force El Niño bilang paghahanda sa nalalapit na matinding tagtuyot. Ang naturang grupo ay pinangungunahan ng Pangulo ng PAF-SAM o Presidential Assistant for Food Security and Agriculture Modernization Secretary Francis Kiko Pangilinan at binubuo ito ng ilang tauhan ng Pag-asa, DOST, PhilRice at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga ginagawa nito ay ang paglatag ng contingency plan upang maibsan ang epekto ng El Niño sa iba't ibang sektor, kabilang na ang sektor ng agrikultura. Bilang tinaguriang Rice Capital of the Philippines, nabahala ang lalawigan ng Nueva Ecija sa nakaambing peligro nito sa ating agrikultura. Nitong buwan ng Hunyo ay agarang nagsagawa ng isang pagpupulong ang lokal na pamahalaang panlalawigan, NIA UPRIS o National Irrigation Administration, Upper Pampanga River Integrated Irrigation System at First Gen. Ayon kay Governor Aurelio Umali, dapat seryosohin ang nakaambing kalamidad dahil hindi magiging biro ang epekto nito sa produksyon ng palay. Hindi lamang sa lalawigan, kundi sa buong bansa. This I'd like to understand where the local government can come in and assist. Dahil alam po naman natin, anybody can create power from whatever source, but it is only God that can give water. So with that, importante po, since Nueva Ecija is the rice granary of the Philippines, and alam naman natin ang kinamumuhay ng bawat isa ay sa pagsasaka, so this is a very important matter, and there is a need for us to look for alternative source para po yung ibang mga lugar ay hindi na mabawasan yung talaga nasasabisyuan ng ating NIA UPRIS. Ang NIA UPRIS ang namamahala sa Pantabangan Dam na nagsusupply sa mahigit 100,000 ektarya ng palayan sa Nueva Ecija at Karatig Probinsya. Target nito na mapataas ang kasalukuyang water level ng 185.24 meters sa 212.22 and 5 meters ng Pantabangan Dam hanggang sa huling bahagi ng taon upang masiguro na makakapagtanim ulit ang 80,000 magsasaka sa probinsya ngayong wet season. Tinukoy ng NIA UPRIS ang 10 bayan at syudad na pinakamaapektuhan sa lalawigan. Ang San Jose, Muñoz, Licab, Jaén, San Antonio, Aliaga, Zaragoza, Gapan, San Isidro at Cabiao. Bunsod nito, lumikha na sila ng 3 paraan sa pamumuno ng NIA UPRIS upang maisalba ang humigit kumulang na 100,000 ektaryang taniman sa lalawigan. Ang cloud seeding operation, pagtatanim ng seedlings para sa watershed area at pagbibigay ng water pumps o bomba sa mga magsasaka. Naglaan ng 3 milyong pisong pondo ang First Gen para sa cloud seeding operation. Sa kasalukuyan, 24 sorties na ang naisagawa ng BSWM o Bureau of Soil and Water Management sa 60 sorties na nakalaan para sa reservoir ng Pantabangan Dam. Nakahanda na rin ang 300 sundalo ng 7th Infantry Division para tumulong sa pagtatanim ng 40,000 to 60,000 seedlings na ipupunla sa watershed area sa Pantabangan. Dahil makakatulong umano ito sa pagreserba ng tubig sa dam. Habang nakatakda naman magpamahagi ng 86 na bomba o water pumps ang NIA UPRIS sa mga magsasaka sa mga susunod na buwan. Bukod dito, nakatakdang magkaroon ng Water Summit sa Convention Center sa Palayan City.
Nadadaluhan ng NIA, local government units, Department of Agriculture at seed producers para pag-usapan ang mga posibleng pangparaan kung sakaling hindi maaabot ang target na 200 meters water elevation sa huling bahagi ng buwan ng Oktubre. We are doing our best at our level together with the governor and all LGU officials. We are joining hands para hindi pa man na meron na kaming plano, nakahain na ang plano ng lokal na pamahalaan kasama ang NIA, kasama ang ating Secretary Pangilinan, kasama natin ang bago naming Administrator Florencio Padernal para dito. Nagpaalala din si Salazar na dapat makiisa ang mga magsasaka ngayong panahon ng El Nino upang magamit ng wasto ang mga tubig at mapagsalu-saluhan ng lahat ng mga magsasaka. Maaari lang po kung tapos na po tayo gumamit ng tubig, isara na po ang ating mga butasan para naman po makadaloy yung tubig doon sa mga dulo, sa mga kasamahan natin magsasaka. Sana po iwasan yung paghaharangan, no? At magbigayan. Ang kailangan po talaga natin dito ay coordination, no? At pakikiisan ng bawat isa. Hindi po namin makakayang mag-isa ito kung hindi kami tutulungan ng ating mga magsasaka. Ang kakulangan sa produksyon agrikultura ng Nueva Ecija ay malaking dagok hindi lamang sa mga magsasaka sa loob ng probinsya, kundi lalong higit na malaki itong pasanin ng buong bansa. Pakikiisa at pakikipagtulungan ang kailangan sa mga programang inilatag ng lokal na pamahalaan upang mapagtagumpayan na malabanan ang krisis na hatid ng El Nino. Ito ang balitang unang sigaw, El Nino Phenomenon.